mangyari pa rin sa kabila ng kasiraan sa pagdating ng kasalanan. Naluluwalhati ng Panginoon Diyos ang mga tahanan na ito, ang mga katawan natin, at mayroon pong mabuting binabanggit ang salita ng Diyos at ito'y makikita natin bukod sa iba pang mga bahagi sa Biblia sa mga talatang ating pong tatalakayin. Ang tahanan na sinira ng kasalanan na luluwalhatiin ng Panginoon Diyos. Bago po natin talakayin ito bilang paunang salita pa rin, tingnan natin ang pagbagsak ng tao sa kasalanan. Sa Roma 3 kabanata, talatay 23 ay sinasaad po ang ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito'y totoo sa lahat ng tao, sa bawat isa sa atin. Tayo nagkasala. Dahil sa kasalanan niya, sa pagkakasala, tayo po ay hindi makakaabot sa pamantayan ng Diyos o sa kanyang kaluwalhatian. Pero ito nga po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po ang naging konsekwensya. Sinasabi sa unang bahagi ng ika-6 na kabanata, Roma, talatay 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So dahil sa kasalanan ay nagkaroon ng kamatayan at yun ang ating kahantungan kung wala ang biyaya at kahabagan ng ating Panginoon Diyos. Nabanggit natin na ang Diyos hindi nagwalang bahala. So andun ang pagtubos ng Diyos sa tao. Sa ikalawang bahagi ng Roma, ika-6 na kabanata, talatay 23, ang libreng kaloob ng Diyos. Libre. No, wala tayong magagawa, walang bayad. Libre. Biyaya ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Na ang buhay na walang hanggan ay nandito na ngayon sa panahon nito sa pamamagitan ng pananampalataya. Na tayo po'y ligtas na. May buhay na walang hanggan ngayon as we are right now. Pero by faith. Ang ibig sabihin nito? Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Mananatili tayo ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan, assurance, dahil sa pananampalataya. Sa ibang salita, ang pananampalataya ang nagpugnay sa atin sa Diyos sa buhay na ito. Kaya huwag iisipin ng sino man na once saved, always saved. Hindi po totoo yun. Maliwanag po sa salita ng Diyos sa kabuuan nito na hindi po yun mabuting paniniwala o aral. Sapagkat bilang mga mananampalataya, mga Kristiyano, tayo manatiling may pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos na yun ang dahilan ng kaligtasan, buhay na walang hanggan at katiyakan nito sa panahon na tayo nasa mundo nito. Huwag tayong padadaya na pag tayo naligtas na, safe na, kahit balikan mo ang nagdaang mong buhay, kahit ano pang gawin mo, magpakasama ka, maggumawa ng kasalanan, mamuhay ka ng malaswa, karimari-mari, ligtas ka na kasi anak ka ng Diyos. That is a deception. Hindi po dapat paniwalaan yan. Tayo naligtas, ngayon may buhay na walang hanggan by faith. Ano po ang faith? Ano ang pananampalataya? Ito ay ang katunayan ng mga bagay na ating inaasahan. The substance of things we are hoping for. Hoping, well, say wala pa. Ano yun? Yung actualization, yung realization ng buhay na walang hanggan pagdating natin sa langit o sa kaharian ng Diyos sa kabilang buhay. No? Pero ngayon, it is still our hope. Ang nag-uugnay sa atin doon, pananampalataya. The evidence of things unseen. We still do not see the reality of our eternal life. We don't see it. But by faith, alam natin meron tayo. It's the evidence na tayo ay ligtas na at hindi tayo mapapahamak dahil sa pananampalataya. At silang nakaunaw nagsabi ng Amen. Amen. Tinubos tayo ng Diyos libre. Ang mabuting gawa ay sumusunod lamang ngayong tayo ligtas na. Hindi tayo naligtas dahil mabuti tayo. Hindi. Ang mabuting gawa, inuulit ko, ay bunga
ng ating pagkakaugnay sa Diyos bilang mga Kristiyano na ngayon tayo ay ligtas na. And so, tayo umunlad sa mabuting gawa na tayo umuunlad sa ating kaugnay sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, kaugnay ng ating mensahe, 3 punto po ang nais kong bigyan ng diin. Una, ang tahanang pansamantala, yung nasisira. Pangalawa, ang tahanang pangwalang hanggan. At pangatlo, ang tahanang itinadhana. Mapapansin nyo, yung 3 punto natin ay nakaugnay sa 2 punto. Yung tahanang pangwalang hanggan, ito ay tahanang itinadhana. Na ang kalooban ng Diyos sa atin ay binigyan ng konfirmasyon na itinadhana na sa atin yung walang hanggan na yun. Na hindi pumahapon ng walang bahala ng Diyos at kanyang gagawin ng kalooban niya ay mapangyayari. So, unahin natin ang tahanang pansamantala. Sa huling bahagi ng talatang 4 ng 1 Korinto o 2 Korinto, kabanatang 5, 4 na talata ay sinasabing ganito: sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan. Ang buhay na may katapusan, yung buhay natin sa mundo ito, habang tayo nasa katawang to, ay mapapalitan sapagkat pansamantala lamang. At kaugnay nito, na pansamantala ang ating buhay, ang tahanan natin, ang katawang ito. Isang bagay po na nais kong bigyan ng pansin, ang tahanan natin to ay pansamantala sapagkat yung tahanang nasisira. Sa unang bahagi ng unang talata ay sinasabi ganito: alam natin kapag nasira na ang todang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa. So, ang katawang lupa natin, ang mga katawan na yan na binibihisan natin, inaayos natin, pansamantala lang yan. Yan ay tahanan o todang tinitirhan natin ay masisira. Ibig sabihin, dadatnan ng kamatayan. Hindi po yan ang kalooban o ganap na kalooban ng Diyos sa atin. So, ito po'y katawan o tahanang nasisira. Pangalawa, ito po'y tahanang napipighati. Itong katawan natin. Sabi po sa unang bahagi ng talatang 2, dumaraing tayo habang tayo'y nasa katawang ito. Yes. Yun lang, nagkasakit ka. Daraing ka sa Panginoon. Merong mga karanasan, circumstances sa buhay, sa pamilya o ano pa man, o sino man, sa trabaho, sa negosyo o ano pa man, o sa ibang mga tao, dumaring tayo sa Diyos habang nasa katawang lupa tayong ito. Sabi nga po sa 4 na talata, unang bahagi, habang nakatira pa tayo sa todang ito, tayo naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais na nating iwaksi ang katawang panlupa. By the way, huwag po tayong manalangin o magkaroon ng pagdulog sa Diyos. Panginoon, bisa na ako matay. Makakarinig kayo madaling anak ko. May bugong malaso. No. Panginoon, kunin mo na ako. Wala na akong kakampi. Nag-iisa na ako. No. Hindi po yan ang dahilan na gugustuhin natin umuwi sa Diyos sa langit. Na iwanan natin ang katawang ito. Anumang kalagayan, pangyayari, circumstances sa buhay, harapin natin squarely sa biyaya at tulong ng Diyos at magkaroon tayo ng pagharap sa mga ito na pinahintulot ng Diyos na dumating sa atin ang ganung mga kalalagayan at siya ang mag-iingat at kakalinga sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Yes, namimighati tayo. Meron tayong mga idinadala, idinudulog sa Kanya ng mga pangyayari habang tayo nasa buhay nito. Gayunpaman, ang kabutihan at ang katunayan ng Diyos sa atin ay naroon at hindi niya tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan. Kaya hindi tayo dapat maging basang sisiw na napapabayaan. Meron tayong Diyos, kumbaga sa isang manok na inahin, lulukubin niya tayo, tatakpan tayo ng kanyang mga pakpak, at meron tayong kapayapaan, katiwasayan, at kapagkalinga sa ilalim ng pangangalaga ng ating Panginoon Diyos. At yan ay sa buhay na ito. Amen. Yan po ang tahanang nasisira.
Pangalawa, punto ang tahanang pangwalang hanggan. Tatlong bahagi ng talatang kaapat, ang buhay na may katapusan, yung nasisira, yung pansamantala, ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ito po ay sa darating na panahon na mangyayari sa atin. Pero ang sabi natin, sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong katiyakan na ang buhay na walang hanggan na ito ay mapapa sa atin. Magkakaroon ng katunayan ito paglipat natin sa buhay sa kabila. O kung alin man ang mauna, ang ating pag-uwi sa Panginoon, tayo mamdan ng kamatayan, o ang pagbabalik ng Panginoon ayon sa kanyang pangako, whichever. Pero pagdating niya ng ating Panginoon o yung ating pag-uwi sa Panginoon, meron pong ihahanda ang Panginoon ng tahanan na pang walang hanggan. Kaugnay tahanang walang hanggan dito. Una, ito'y tahanang marilag sa katangian ng ating magiging katawan sa kabila at yung lugar natin sa bahagi niya. Sabi nga po, sa ikalawang bahagi ng unang talata, tayo may tahanan sa langit na hindi kayo naman masisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng mga tao. Ito po ang lugar natin doon. Sa langit meron tayong lugar, hindi gawa ng kamay ng tao. So hindi po sa akin lang teorya ay hindi kailangan ma-renovate. Mulat sa pool, yun na ang tahanan natin doon. Gawa ng Diyos, ito po'y ganap at hindi po ito naluluma. Ito po'y marilag na tahanan natin. Mga kapatid, sinasabi nga natin, sa lahat ng ating ginagawa ngayon, ang pagkatao natin ngayon, ang mga balakin natin ngayon, mga ginagawa ngayon, kaabalaan ngayon, ay lahat po ay nakadugtong sa kabilang buhay. Bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Bakit ganyan ka pag gumawa ng desisyon? Bakit mo, bakit kami ganyan pag-uugali? Bakit ganyan ka makipagturingan sa ibang mga tao? Bakit ganyan ang pagpapahalaga mo sa buhay? Kasi alam ko, meron akong uuwian doon na isang tahanang marilag, hindi masisira. And by faith, ako'y nananangan sa salita at kalooban ng Diyos na yun ay aking tatanggapin sa aking pagpapahayag ng pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang tahanan natin sa kabila ay marilag. Pangalawa, kaugnay ng tahanan nating pangulang ganito'y tahanang pinanabigan. Tayo excited. Doon. Huwag nating katakutan ang kamatayan. At huwag din natin katakutan ang pagbabalik ng Panginoon. Meron isang tao, of course, hindi siya Kristiyano, nang napagkwentuhan ng isang grupo ng mga Kristiyano ang pagbabalik ng Panginoon na tinatawag na rapture, siya'y nakakapakinig. At bigla siyang sumabat, tama ba yun? Pumasok sa usapan. Sabi niya, huwag yung pag-usapan niya, nakakatawa naman kayo. Babalik ang Panginoon, huwag. Sabi niya, hindi niya alam. Natatakot siya. At lalo din na nakatakutan natin ang kamatayan. Of course, kamatayan nakakalungkot siya. Sa lahat ng mga namamatay, ako po'y nalulungkot. Sa totoo lang, kahit yung alaga akong asong namatay, iniyakan ko. Hindi lang minsan, nagtuloy-tuloy sila mula 2016 nung inaugurasyon ng dating presidente, June 16, 2016. Naglilibing kami ng alaga kong aso at ako'y umiiyak. Kung yun aso, iniiyak ako, tao pa kaya? Lalo pong napapayak sa mga tao. Ang kamatayan nagbibigay ng kalungkutan sa atin na naiiwanan. Wala pong problema doon. Pero, huwag naman tayong mawala ng pag-asa kasi kinuha na yung mahal sa buhay natin. Manapa, panabikan natin ang ating pong magiging kalagayan sa kabila. Na yun ang pahayag ni Apostol Pablo. Sabi niya, para sa akin, mas mabuti ang umuwi na sa Panginoon. In other words, ang mamatay na. Sapagkat ang kamatayan ay pakinabang. Yun ang kanyang sabi at patotoo. At mangyaring yun din po'y maging totoo sa ating lahat. Sabi nga po, na ito ay labis na nananabik sa ating tahanang makalangit.
Ikatlo, ito'y tahanang marangal. Sa ikatlong talata, upang kumabisa na tayo nito ay hindi tayo matagpuang hubad. Marangal tayo. Katanggap-tanggap tayo sa Diyos sa ating kalagayan sa kabila. Pero sa buhay nito, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, manamit tayo ng maayos. Huwag maging daan yung pananamit natin na tayo po ay maging daan ng kasiraan o katitisuran. Pansinin nyo na magkasala ang unang mag-asawa. Anong ginawa na? Nagtakip sila ng mga dahon ng punong igos. Nagtakip sila. Pero hindi po naging katanggap-tanggap sa Diyos yun. Anong ginawa ng Diyos? Ang Diyos ay kumuha ng balat ng hayop. Inaros, pinatay ng Diyos sa isang hayop at ibinalot ang balat sa kanila. Ano po ang significante nito? Na tayo po ay bibihisan ng Diyos. Gawa niya yun upang tayo ay maging marapat at katanggap-tanggap sa Kanya. At sa buhay nito, habang nandito tayo, ipahayag natin ang katunayan na tayo pinagbabalot ng maayos bilang mga Kristiyano. Amen. Amen. Yung mga ilan na nag-amen. Na ang ating pong pagpapahalaga ay maging pagpapala tayo sa mga kapatiran. Amen. Amen. Hindi para magpasikla, hindi para makita yung mabuting suot o nakauso tayo. Nakauso man o hindi nakauso, it does not matter. Ang mahalaga, nananambahan tayo bilang sa kapulungan. Tulad nito na tayong lahat ay nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon Diyos. Pero yung bihis natin, ayusin natin at hindi maging dahilan ng kasisiraan o katitisuran ng ibang tao. And so, yung pong masyadong mga kokonti ang tela, baka namamahalan kayo sa tela, where manalahin kayo ng pambili para kumabahaba ang tela at dumami at maibalot natin ang ating katawan. Ngayon pa lamang ay atin na pong pahalagahan ito at mangyaring tayo po ay magbigay kaluburan sa Panginoon. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Tahanang marangal sa kabila at dito po ay maging marangal tayo sa ating pagbibigis. Ikaapat, ang tahanang inaasam natin. Nakanilip natin po itong binibigyan ng pananabik, no? Nagkakain ng pananabik. Sabi nga po sa ikalawang talata, ikapat na talata, ikalawang bahay, kundi dahil nais nating mabihisan ng katawang panlangit. It is our hope. Inaasahan natin to na ito ay mangyayari sa atin. Napakaganda ng Biblia, ang salita ng Diyos. Sinasabi na sa atin ang mga marapat nating malaman pagdating sa kabila. Of course, hindi lang yun. Maraming aspeto sa buhay nito, sinasabi na sa Biblia. Kaya napakabuti po na tinutuntungan natin ng Biblia at ito ang pananindigan natin at pamantayan ng ating buhay, pagkatao at pananampalataya. So, yun po ang ating pag-asa sa kabila. Kaya ngayon pa lang alam na natin, hindi tayo mapapariwara. Hindi po totoo yung sinasabi ng iba na, ano maging kalagayan pagdating sa kabila? Hindi mo malalaman hanggang hindi ka napupunta doon. Ngayon pa lamang alam na natin at hindi lang kaligtasan, kundi yung maging kalagayan natin, mabuting kalagayan natin sa kabila ay sinasabi na po sa Biblia, sa salita ng Diyos at mangyari ito ay magkaroon ng katunayan sa atin. Ngayon, palawigin natin ang tahanang pamananggan sa ikatlong punto, tahanang itinadhana. Sa talatang ikalima, sabi po, ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago. At ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Noon pa man, itinalaga na ng Diyos. Yun na ang plano niya. Hindi ito nangyari lang na it came by chance na, sige, gagawin ito na nga. No. Noon pa man, yun ang kalooban ng Diyos at yun ang kanyang pagtatalaga sa atin na magkaroon ng pagbabago. Yes, pinahintulid na dumating ang kasalanan, nasira ang katawan ng tao dahil sa kasalanan at nakatakta siyang mamamatay. Ngunit ang Diyos ay magbibigay sa atin ng katiyakan. Sabi nga po na ang Espiritu ay binigay sa atin bilang katunayan o katibayan na matutupad ito. Ano po yung katibayan? Yun ang assurance, surety, katiyakan
na ibinigay sa atin, na kung ngayon sa buhay nito, ang mga katawan natin ay templo ng banal na Espiritu, nananahan ang Espiritu Santo sa atin, yon ang katunayan. Yun ang selyo na nasa atin ngayon, na mayroon pong kalooban ng Diyos na pagdating natin sa kabila, ay magkaroon tayo ng maluwalhating tahanan at katawan. Katawang maluwalhati, katawang panlangit. Ang katibayan, ang katunayan nito, ang Espiritu Santo na ngayon, tinatahanan na ang ating mga katawan. Kaumpay po nito, na tahanang itinadhana. Ito'y tahanang matitirhan sa pananampalataya. Tulad ng aking napagit sa aking unang pangusap kanina. Babasahin ko po, ika-6 at ika-7 talata. Kaya't laging malakas ang ating loob, ika ni Apostol Pablo, kahit na alam natin habang tayo nandito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Diyos. Ang katawang panlupang ito, hindi po ang papasok sa karya ng Diyos. Alam natin yan. Papalitan ng Diyos ito. Sabagat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. So yung ating pong inaasahan na tirahan na itinadhana ng Diyos noon pa man, ay atin na pong itong maasam at matitiyak dahil sa ating pananampalataya at patuloy na pagsampalataya sa ating Panginoon. Hindi pa natin ito nakikita. Wala pa ngayon. Nandito pa tayo sa mundo ito. Pero meron tayong katiyakan. At dahil dyan, meron po tayong kapayapaan at katiwasayan ng kalooban. Na ang tahanan matitira natin ito ngayon is by faith. Ganun din po. Tinalaan ko na po kanina ang tahanan matitira natin sa pananampalataya. Tara po ako sa ikalawang punto natin, ikalawang bahagi ng puntong ito. Tahanang kapiling ang Panginoon. Kapiling po natin ang Panginoon. Talating 8, malakas nga ang loob nating iwanan ng katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Ang patutuo ni Apostol Pablo na para sa kanya, benepisyo ang mamatay na. Yun ang mas makakabuti sa kanya. Pakinabang yun. Likewise, yun po'y maging patutuo ng bawat isa sa atin. Na ang ating pong maging kalagayan sa kabilang buhay, kapiling natin ang Panginoon. Ngayon lang meron tayong mga awitin. Iba yung isang awitin natin. Palakpahan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dami nating awitin. Pero isa sa mga awitin, sabi niya, paraphrasing, I'd rather spend 1 day in the house of the Lord than 1,000 days elsewhere. No? Isang araw sa ang punto is magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa presensya ng Diyos. Ngayon ang ating inaasam. At sabi nga ng isang awitin na nagsabihin sa akin na tayo pupunta sa templo ng Diyos, ako'y nagkaroon ng kagalakan. Sabi ng mga likewise sa atin. Nawa, hindi po tayo napipilitan sa ating pagtako dito. Na tayo po ay magkaroon ng ganitong pagsasama-sama sa pananambahan natin bilang isang kapulungan para sa Panginoon. Lalo na pagdating ng usapan na yon ay yung buhay sa kabila na makakapiling natin ang Panginoon. Wala pong higit na mapapabuti sa atin malibang kapiling natin ang Panginoon sa buhay nito at of course sa buhay sa kabila. Amen. Ganon din ang dahil po dito. Sabi nga po, kaya naman talating kasyam, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Kanya. So mula ngayon, sa araw na ito, na tayo mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, tinatawag tayo sa pangalan ng Panginoon, hanggang sa dulo ng buhay natin, sa bingit ng kamatayan,
nagpapasalamat, nagpaparal tayo sa Panginoon, at hanggang kunin niya tayo sa kabila, siya ay may tanghal sa atin at tayo matakbuhan niya na kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Babasahin ko po yung patutunan ni Apostol Pablo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay. Hindi siya mapahiya sa Diyos. Kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Mga kapatid, maging sariwa lagi sa atin ang patutunan ni Apostol Pablo. At tayo man, tulad niya, ay magkaroon ng ganong hangarin sa buhay na ito. Ano man ang mangyari, tayo po ay sa Panginoon. Sa tatay kasampo ng kalawang Korinto, Kabanatang 5, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Ito po yung judgment seat of Christ na lahat ng mga Kristiyano man ng palataya ay haharap sa Panginoon at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ano yung mabuti? Yung karapat-dapat at nagbibigay karangalan sa Diyos. Ano yung masama? Yung ginawa natin, hindi nagbigay karangalan sa Panginoon. Sa unang Korinto, may pinanggit si Apostol Pablo ng dalawang uri ng mga materyales. Na pagharap natin sa Diyos, yun ang, kumbaga, ang pagsasalarawan ng ating magiging karanasan o ang kanyang paghatol sa atin. Ang isang uri ng mga materyales ay yung mga dayami, kahoy, mga damo, na pag idinaan mo sa apoy, ano pong mangyayari? Yung kahoy, dayami, damo, idinaan sa apoy, ano mangyayari? Masusunog. Pag nasunog, anong magiging resulta? Dayami pa rin. Kahoy pa rin. Narinig ko ang bulong ninyo. Abo. So, hindi mananatili. Ibig sabihin, yung ginawa natin na ganoon, ang pagtingin ng Diyos, mapapaliwala kasi hindi natin ginawa na nagbibigay karangalan sa Kanya. Ano yung mga mabubuting gawa? Ito po ay pinahayag sa pagsasalarawan na ginamit ng mga mamahaling bato, ginto, pila, at mga hiyas. Na pag itinaan mo sa apoy, ang ginto, ano mangyayari? Magiging abo, ginto pa rin. Ang pilak, pilak pa rin. Di ba? Hindi mababago. Actually, maging mas dalisay pa. Ibig sabihin, yung ginawa natin na yun ay katanggap-tanggap sa Diyos at yun ang dahilan na tatanggap tayo ng gantimpala sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mayroong mga tao, pagdating sa langit, ligtas sila, pero para silang nasunugan. Ang ibig sabihin, hindi ko po alam kung sila hindi ganun kagalak o what. Ang punto, hindi sila tatanggap ng ganun kaukulang pagpapala o gantimpala ng Diyos. Dahil sa pamumuhay dito sa lupa, hindi talaga nila pinarangalan ang ating Panginoon Diyos. Ligtas sila. Kasi nanalo sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, at tinanggap ang Panginoon sa Kristo na tagapagligtas. Pero may mga gawa silang hindi karapat-dapat sa Panginoon. Hindi man naka-apekto yung mga gawang yun sa kanilang kaligtasan. Pero pagdating sa langit, mistulo silang nasunugan. Nawa, bawat isa sa atin na narito ay hindi maging mistulang nasunugan pagdating sa langit. Nawa tayo sa buong pagpapakumbaba sa ating Panginoon at pagluhod sa harapan niya, siya ang magsasabi sa atin, well done, my good and faithful servant. Na siya magpaparangal sa atin. Why? Dahil sa buhay natin dito sa mundong ito, siya ang ating talagang pinaparangalan sa lahat ng ating ginagawa. Magkaroon tayo ng katotohanan taos sa puso natin. Bakit natin ginagawa ang ating ginagawa? Para sa Panginoon. Dahil sa Kanya, para sa Kanya, alang-alang sa Kanya. At mga kapatid,
ang tahanan ito na masisira. Yes, ginagamit natin ito sa karangan ng Panginoon. Hindi mananatiling ganito ito. Pakapalitan din ito ng Diyos ng katuwang panlangit, pangwalang hanggan, at yun ay itinadhana na niya sa ating lahat. Napakabuti ng Diyos at manalig tayo sa Kanya. At parang patuloy ang Panginoon Diyos sa buong pamumuhay natin. Tayo pong lahat ay mananalig. Ama Diyos, salamat po sa inyo pong salita at sa mensahe na inihatid niyo sa amin. Na ito'y amin pong pinagtitiwalaan. Ang buong pananampalataya namin na inyong ibinigay sa amin ay lalago kami, uunlad, at lalo higit na kayong maparangalan sa buhay namin sa mundong ito, sa anumang kalagayan, sirkumstansya o pangyayari, at hanggang sa kabilang buhay, kayo ang aming itatanghal. Maraming salamat po, Diyos. Dito nga ay magkaroon ng katotohanan sa bawat isa amin. Kung meron nato po na hindi pa putiyak na siya iligtas, hindi mo pa tinanggap ng tao sa puso ang Panginoon Kristo na iyong sarili, Panginoon at tagapagligtas. O di kaya meron kang uri ng pamumuhay na hindi nagbibigay kaluguran sa Kanya. Ito na po ang panahon na tayo magsisi, dumulog sa Kanya at tiyakin natin ang ating pananampalataya na tumawag tayo sa Kanya at siya naman ay may pangakong tutugon at aagawin tayo. Ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, kalooban ng Diyos at ibinibigay na sa atin, mangyaring ito ay magkaroon katotohanan ng dahil sa ating Panginoon Jesucristo na sarili tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Sabi niya, Apostol Pablo, kung ipapay mo sa iyong bibig na si Jesucristo ang iyong Panginoon, mananampalataya ka sa iyong puso na siya nabuhay na muli mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Wika mismo ng ating Panginoon Jesucristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Walang sino man ang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan niya. Mga kaibigan, magkaroon tayo po ng katiyakan na tayo nananalig sa Panginoon Jesucristo sa oras nito at sa bawat araw, at ito po ay maging isang katunayan sa ating pagkatao at pamumuhay. Itulog natin ang panay ito na gawin po natin may pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ipahig natin sa ating bibig, Panginoong Jesucristo, kayo po'y aking tinatanggap na sariling tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng mga pagkakasala na aking nagawa. Inihingi ko po ng tawad ang mga ito at pinagsisisihan. At kayo na pong maghari sa akin bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po na kayo na ang magkaroon ng pangunguna sa aking pamumuhay. Sa inyo, ikararangal ng aking Panginoon Diyos at Amang nasa langit ng dahil sa inyo, O Panginoon Jesucristo. Amen at amen. Sa inyo po mga kapatid na mayroong panahon na kinimkim na kasalanan, humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Itulog natin sa Kanya. Panginoon Jesucristo, kayo pong nakakaalam ng aking pamumuhay, ng aking saloobin. Ngayon po, inilalabas ko ang mga ito na hindi karapat-dapat. Mga gawa, pag-uugali, mga balak po, na hindi nagbibigay kaluguran sa inyo. Patawarin po ninyo. Nagsisisi po ako. At dalahin po ang inyong patnubay o Espiritu Santo. Tulungan ako na sa lahat ng aking gagawin ay magbigay karangalan sa aking Panginoon Jesucristo at sa aking Diyos Ama. Salamat po sa inyong karangal. Amen. At ako lang po manalay. Ama Diyos, salamat po sa kanila na ngayon pa lang nanalig at tumanggap sa Panginoon Jesucristo sa kanilang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At sa aking mga kapatid na humingi ng tawad, nagsisi. Amang Diyos, ang kaluguran niyong kanilang maranasan. Kayo pong manguna sa kanilang lahat at ang inyong pagpapaligawan at magkaroon ng tangang daan sa buhay nila na ngayon itatahakin nila ang daan ng katuwiran na ito'y tungo sa lalong ikararangal ninyo ng dahil sa kanila. May tangal kayo mga parangalan sa pangalan
mahal po namin ang Yesu Cristo. O Diyos, mahal na mahal po namin kayo. Amen. Amen. Tayo po kayo nidara ko sa ating pong pagtanggap ng banal na hapunan. At sabi ng ating Panginoon, do this in remembrance of me. So gawin natin yun. At kasi Apostol Pablo, yun ang pinaalala niya, gawin natin ito sa pag-alala sa Panginoon. Habang inihanda natin ito, inihintay po yung ating matatanggap na tinapay at saro, alalahanin natin ang Panginoon at ipagpasalamat natin ang buhay na walang hanggan, ang kabutihan niya at lahat-lahat ang ginawa niya mula sa kanyang kapanganakan hanggang kamatayan at pangakong babalik. Alalahanin po natin ang ating Panginoon si Kristo. Do this in remembrance of our Lord Jesus Christ. Amen. Tinatuwa ko na po ng ating mga kapatid, mga kamanggagawa na makakasama po natin sa paghahanda nito at manatili tayo sa diwa ng pananalangin at pagsamba. Maraming salamat po, Diyos. Ito tunay po yung aming tatanggapin. Kakain kami iinom na inaalala ang Panginoon sa Kristo. Ito ay magbigay sa ng karagdagang pagpapala at lalo higit maparangalan kayo sa bawat isa sa amin. Pinupunan kayo. Minsan pa, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo na siyang aming inaalala. Amen.